آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Okay, welcome ulit sa another webinar at nakikita nyo yung topic natin about sa itong sa darating celebration ng mga non-Muslims patungkol sa Valentine's Day. Meron na ba sa inyo nag-exchange gift or nagbigay ng love letter sa kanyang iniibig or bumili ng mga bulaklak? Well, wag mong susubukan tulad ng sabi ng dating presidente natin. Huwag mo susubukan, masisira ang buhay mo. So, yun ang topic natin ngayon. At bilang pang-umpisa muna, alam ko marami na naman may mga maaari mag-comment na mga mula sa mga hindi Muslim. Nagtataka sila, ano ba meron sa mga Muslim na to? Pati ba ng pag-ibig kontrabida kayo? Halata, gaya naman kasi kayo mga Muslim, wala kayong alam sa pag-ibig eh. Pero hindi na alam, masarap magmahal ang mga Muslims. So, baka ito pati itong topic ko tsayin sa atin na pati ba naman araw ng puso, pagmamahalan, pag-ibig ay kontrabida din kayo. Talagang mga terorismo nga kayo, wala kayong alam sa pamamahal. Pero sila yung nagkakamali. Alam ko, si Shaitan, pinapaganda kasi yung Satanas kung ano talaga yung pinakaugat, hindi na ipapakita. Yung pinaka madilim na ugat ng pinanggalingan ng isang celebration. Ipapakita lang niya kagandahan. Maganda kung isipin mo, araw ng puso, araw ng pag-ibig. Ito yung araw na kung saan magmamahalan tayo, puro about love. Well, sa totoo lang, huwag mo pag-usapan na, huwag mo sabihin sa akin about pag-ibig o pagmamahal kung karamihan ng mga tao sa atin, parang patay ang puso, madilim ang puso, niwala ang pakialam sa kapwa-tao. Kahit nga hindi nakalahi, sample yung nangyari sa Gaza, ganun. Ang dami ko nababasang comment, pagkukutya, buti nga sa inyo. Nakikita maraming namatay na bata, buti nga sa inyo. Buti nga, hindi pa kayo inubos ng ano. Parang, nasaan doon yung tunay na pag-ibig? Saan doon yung pagmamahal? Kaya wag mo kaming turuan about sa pagmamahal. Di ba? Nalasing lang kayang pumatay ng tao kahit sarili niyang kamag-anak. Dahil lang sa lupa, kaya magpatayan sa isa't isa. Huwag nila tayong tuturuan about sa pag-ibig, about sa pagmamahal. So, check muna yung sarili nila patungkol doon. So, tulad lang ng bida, yung pagbabago sa relihiyon sa Islam na ginagawa ng mga ibang Muslim, hindi yung pagbabago na sinasabing technology, pagbabago ng high-tech tayo, wala namang kinalaman sa religion. Ang sinasabing pagbabago ay yung mga ibang Muslim na may ginagawang pagbabago mismo sa Islam. Dahil ang Islam ay ibinabang kompleto na, walang bawas walang kulang. So tulad ng paano pinapaganda yung shaitan, bid'ah, diba? Kung minsan hindi kaya maligaw, siguro, sa pagsamba sa idol worship, sa alis sa Islam, so itatry niyang ligaw ka sa ibang bagay. Either iligaw ka sa kayabangan, nagkaroon ka lang ng kaalaman, naging teacher ka lang, naging ustad. Maaaring iligaw ka sa iba-ibang bagay. Gamit ng babae, o ano man. At gamit din ng bid'ah. Papagandahin niya ito sa itsura mo. Sa itsura para sa tulad yung itong nakaraan, World Hijab Day, di ba? Kung isipin, ano mo masama doon, napakaganda. Imagine buong mundo magsusuot ng hijab ba? Ang buong babae sa buong mundo. Mapa-Kristiyano man o Muslim o ano man, relihiyon niya, ay magsusuot siya ng hijab. So, ang ganda ngayon ko isipin. Pero ang tanong, ginawa ba ng ating propeta? Kasi pag dadagdag yun sa Islam, dahil may fix na araw, may fix na date, every February 1, kada taon, ay mag-hijab o isi-celebrate. Ang hijab ay hindi kada taon sinusuot. Delay yan. Siya kung inisipin mo may kagandahan para sa mga non-Muslim kasi dawa ko, no? Well, nagsusot nga sila ng hijab pero kalahating katawan para kay Abdullah. Kalahating katawan. Ang ulo para sa Allah, kalahating katawan para kay Abdullah. Kasi naka-short sila, naka-bikini. Ang akala niya, suotin lang yung hijab sa ulo para bilang pakikisali or pakikiisa sa mga Muslima na mag-hijab sa araw na yun. Pero naka-bikini sa beach or naka-short. So anong news yun? Tapos magpapapicture, nagpipicture sila, celebrate, diba? Hindi naman nila alam yun. Para i-post lang sa social media. Tapos dun, makakita tayo mga naka-hijab, tapos kalahati katawan kay Abdullah. So, walang use. Hindi sila nadawahan ng maayos. Nag-gets nyo yun? Kaya, akala natin maganda, pero pinapaganda lang yung shaitan sa patingin natin. So, ganun din itong
araw ng puso, araw ng pag-ibig, o ano man araw na ito, araw ng zina, no? So, tawag dito, pinapaganda lang sa itsura ng mga tao. Araw ng araw ng pag-ibig, pagmamahal, araw ng puso, sinasabi nila, Valentine's Day. Pero kung pag-aral mo yung ugat nito, saan pinanggalingan, ano to, siya ka nauulit kada taon. May exact date, every February 14. So, lahat ng celebration, lahat ng mga nation ay may sarili silang celebration. Dito sa Islam ko yun ay nag-check ako ng may lecture natin kasi syempre kahit ang tanging may share mo kung galing sa Islam dapat galing sa Islam. Walang sariling opinion, walang galing sa sarili mo, walang galing sa pag-unawa mo, ang galing lang sa sarili mong desire. Sa totoo lang, kung ako, hayaan ko na lang ito. Anong pakialam ko dito? Di ba? At least alam ko yung sarili ko, celebrate nyo ang gusto nyo. Kaya akala siguro ng mga hindi Muslim, ang mga nag-lecture sa atin is parang kagaya ng mga lecturer nila, kagaya ng mga pare o pastor nila. Hindi lahat, yung mga iba na nag-iimbento ng sarili lang speech, nag-iimbento ng sarili lang aral. Tulad ng sinabi Yusuf Estes, na dating pare na Amerikano, minsan nag-preach sila sa bus, at yung kasama niyang kapwa niyang pare, o pastor din, nag-preach sa loob ng time na yon. May sinabi siyang verse or something sa Bible, na which is hindi nag-exist doon. At after nila mag-preach, umalis na sila. Sabi niya sa kasama niya, yung sinabi mo kanina, wala naman talaga yun sa Biblia. Sabi niya, alam ko, sinabi ko lang para alam may mga tao mautunan. So kita mo paano siya nag-iimbento. Hindi po kami ganun. Bilang isang preacher, isang daya, isang mga ustad natin, mga nakapag-aral, hindi sila makakapag-share ng galing sa sarili lang nila. Meron ako nakausap na influencer na pinagsabihan namin, masyadong queen drama. Sabi niya, opinion mo yan, opinion ko to. Anong opinion? Walang opinion dito. Ito ay galing sa Islam, kung anong pagkaintindi ng mga sahaba, sinabi sa kanya ng Prophet Muhammad, peace be upon him, naunawan ng mga scholar ng mga una na salaf, ito yung share nila. Bakit mo i-hate yung ustad? Ibig sabihin, bakit sinabi ng isang ustad, shinare lang niya na hindi galing sa pangsarili niya, galing sa Islam. Hindi yung ustad lang ini-hate mo. Kung ako, sinabi ko ngayon, ang Valentine's Day, hindi pwede sa mga Muslim. Ngayon, hate mo na si Ibrahim Casey. Kanino ba galing yung kinuha ko? Hindi ba galing sa Islam? So, sinong hini-hate mo dito? Hindi lang ako. Mismo ang relihiyon mo, hate mo. Mismo ang Diyos mo, hini-hate mo pati ang kanyang propeta. Kasi kanino galing yung batas? Sino nagbigay ng yung ustad lang, yung preacher? Nagets yung punto doon. Common sense lang, di ba? Common sense. Kung na yung police, pinagbawal sa'yo yung isang batas, may ginawa kang labag sa batas, bawal lumabas. Tapos hinuli ka ng police. Hate mo na yung police. Sino ba yung gumawa ng batas? Di ba yung gobyerno ang nagsabi huwag kang lalabas? Bawal lumabas. Yung panahon ng COVID. Eh, sinuway mo eh. So hate mo na yung police. Papatayin mo na yung police. Bugbugin mo na yung police. Eh, sumusunod lang naman siya sa batas. Ganun lang din yun eh. Hate mo na yung ustad o yung preacher, yung daya. Kanino bang batas yan? Siya bang gumawa? Nagets yun po. So bago tayo mag-start, at least, nalinawan yung tao na hindi to invento natin. Kaya ako, dito ako lagi diretso sa Islam Q&A, kumukuha ng mga ile-lecture natin mula sa ating mga scholar. Naka-fix na eh. Kaya mo, salita yung Sheikh Uthaymin, salita yung Sheikh Abdullah ibn Abdulrahman bin Jibril, si Jibril. Sa malaking scholar to na to. Malalaking mga scholars itong mga nababasa natin dito. Yung nga lang, mahaba. Tapos dalawang link ito. So, pagdating ko sa isang link, iba din yung sinabi doon patungkol sa Valentine's Day. Match, pero sa sobrang haba, dalawang link. Kaya talaga mahabang usapin din. Kaya umpisa na natin, inshallah. So, ang Islam, ang piniling relihiyon. Okay? Una sa lahat, para maunawaan natin. Pinili ng Allah ang Islam bilang relihiyon natin. Tulad sinabi niya sa Surah Imran, chapter 3, verse 85. Malalim ang explanation. Sa malapit na kahulugan, lagi natin sabihin sa malapit na kahulugan. Kasi mahirap mag-translate basta ng verse sa Quran, sasabihin mo, ito yung sinabi ng Allah. No, which is, hindi naman talaga yun. Hindi naman yun yung exactong word. At alam natin ang Arabic ay mahirap i-translate talaga ng exact words. Hindi mo talaga maita-translate ang ibang Arabic words. Kaya lagi nasabihin sa malapit na kahulugan, at ito sinabi ng mga nag-translate sa atin ng Quran mula sa papuntang Tagalog at English. Tagalog ICDO. At sino man ang maghahangad, sino man ang maghahangad ng din,
maliban sa din na ang al-Islam, na ito ay ang pagsuko sa Allah sa kanyang kaisahan sa pagpapasailalim sa kanya bilang pagsunod at pagpapaalipin at paniniwala sa kanyang huling sugo na si Muhammad SAW, pagsunod sa kanya, pagmamahal na lantaran o lihim. Sino man magnais ng ibang din, ang din is yung religion, maliban sa al-din al-Islam, ay hindi ito tatanggapin sa kanya at sa kabilang buhay ay kabilang siya sa mga talunan, na sila ay walang pakikinabangan na anumang sa kanilang mga sarili. So sino man maghanap ng iba pang din, iba pang relihiyon bukod sa Islam, ay hindi ito tatanggapin sa kanya sa kabilang buhay at siya ay magiging kabilang sa mga talunan. Losers yung sabi dito. So yun ang isang malapit sa kahulugan ng chapter 9. At sinabi yung Prophet Muhammad, peace be upon him, sa isang hadith kay Sa'id al-Khudri, na balang sabi niya, kayo ay sa malapit na kahulugan ulit. Katotohanan kayo ay susundin nyo ang mga nauna sa inyo. Balang araw, baga susundin natin ang mga nauna sa atin, hakbang by hakbang o span by span, cubit by cubit, hanggat sa pagpumasok sila sa butas ng lizard. Ano ba yung lizard sa Tagalog? Tuko or ano? Ah, parang breza. Putike, lizard. Hanggat sa pumasok kayo sa butas ng lizard, you will follow them. Susundin mo sila. At nagtanong sila, sino yung mga yun? O propeta, sugo ng Allah. Ang mga Hudyo at Kristiyano, sabi nga, sino pa ba? Ito inulat sa Bukhari. So, balang araw, susundin natin itong mga Hudyo at Kristiyano ng kahit hakbang by hakbang, step by step, hanggat kahit pumasok siya sa butas ng bahay ng butike o lizard, ay susundin natin. Ganun ifa-follow na iba sa karamihan sa mga Muslims, balang araw ganun nila i-follow ang mga hindi Muslim. Kaya ngayon marami tayong nakikita mga Muslims, kaya yung mga magsasabing mga nagtatrabaho, mga kasambahay sa abroad, mga OFW, o yung mga iba nagwo-work din na sabihin, bakit yung amo ko, nag-celebrate ka ng birthday mo ko eh. Yung amo ko nga, siya pa nga nagbigay ng regalo sa akin yung ano, December, yung Christmas. Bakit yung amo ko, daming biniling bulaklak yung kay madam. Sana all, ang sweet. Bakit yung amo ko, itong February 14, daming ang biniling chocolate, tsaka flowers at puso-puso kaya ano, kay madam. So, ayun na nga, isa na nga ito. Intindihin nyo, bakit ba ang hirap ipaunawa sa mga kapwa natin Pilipino? Minsan feeling ko parang ang useless mo Tagalog. Sa totoo lang. Kasi kahit na-explain mo na, ang dami pa rin mabasa sa comment. Eh bakit yung amo ko? Kasasabi nga sa video eh. Pinanood mo ba yung video or nag-comment ka agad? Yun ang mahirap sa atin kaya hindi umuunlad ng Pilipinas eh. Daming makikitig. So, kung tamad magbasa, may video na eh para makinig. Makinig kasi laging mabuti. Ang isang estudyante kailangan lagi nakikinig muna. Di ba? Kaya nga kahit Imam Bukhari, al-ilm qabla al-qawl wal-amal. Ang kaalaman muna bago ang salita at gawa. Sa atin wala eh, gumawa na agad eh, nagsalita na agad. Bakit yung amo ko? Ang Islam galing sa Quran at Sunnah. Ang Islam, kanino ba galing? Di ba sa Allah at sa turo ng kanyang propeta? Andun ang Islam. Wala kay baba, wala kay madam, wala sa amo mo. Hindi sila ang imbento ng Islam, hindi sila nagsulat ng Quran. Hindi sila ang gumawa ng batas ng Islam. Kaya kung makita mo man may ginagawa ang isang Arabo, alam ko malakas ang influence ng Arabo. Yes. Sa totoo, aminin natin. Magsuot ng tho, magshimag, magsuot ng aigal. Ang daming gumagaya. Kahit minsan may natatawa ko, may nakita ko sa Pilipinas, may suot siya ng itim sa ulo. Binibiro ko, nasa yung camel mo? Hindi ko na-guess, nasa yung camel mo? Hindi mo, kasi yung kultura yung pinanggalingan is camel. Pinangtatalyo ng camel. So, alam ko malakas ang influence nila. May ginagawa sila minsan na akala natin yun ang Islam. Di ba? Kaya, kung alam lang din nila kung paano sila maka-influence sa ibang lahi. Kaya, hindi natin sila masisi na kung maalagaan lang sana nila yung kilos nila o yung gawain nila kasi hindi na alam na ginagaya ng mga ibang tao o ibang lahi na akala yun ang Islam. Sa palibhasa yun ang kultura nila o yung iba. At yung iba naman na gumagawa ng paglabag sa Islam,
Hindi yun ang Islam. Tandaan natin. So, sinasabi dito na naging lalong worse na, lalong masaol ang nangyayari sa panahon ngayon dahil sa pinapaganda itong mga bagay na ganito. Sa advertisement, sa mga ads, sa mga itsura ng mga ginagawang advertise para sa mga okasyon na ito, na ipinapakita pa sa TV, na ikalat na sa buong bansa ng mga Muslims sa pamamagitan ng TV, satellite, at itong World Wide Web, itong WW Internet. Kaya maraming mga Muslims na nadideceive or yes, na nadadali, naluloko, na-scam dahil sa mga pinapaganda ng Shaitan sa pamamagitan ng mga screen na napapanood na natin kung gaano kaganda. Kaya totoo ito dahil noon, naalala ko itong ano ko, sakto, doon pa siya naggaling itong ex ko na Italiano noon. Doon pa nanggaling ang Valentine sa kanila. Si Saint Valentine ay taga doon sa Roma, kung saan taga doon talaga siya. Galing pa doon sakto. So kahit nag-Muslim na siya, dahil sa internet, na-influence siya sa mga pinsan niya. Nakikita niya sa Italy na sineselebrate ang Valentine's Day, nagbibigay ng rosas. So talagang doon kami nagtalo. Gusto niya yung araw na yun, magbigay din ako sa kanya ng regalo o rosas. Sabi ko, sa ibang araw, pwede kitang bigyan sa ibang intention. Dahil, tawag dito, kumbaga, kailangan naman talaga sa isang Muslim ang pagmamahal, lalo sa asawa. Bigyan siya ng bulaklak. Walang problema doon. Wala namang masama sa bulaklak. Huwag lang isakto sa araw na may mga okasyon na hindi okasyon ng mga Muslim. Okay? So hindi yan naunawaan. Kaya yun talaga kami nagtalo. So saan siya na-influence? Na-influence siya sa social media. Sa pagtingin doon sa mga kaibigan, sa mag-anak, nagbibigayan. So gusto din niya kahit awayin pa ang asawa. Kaya baka may mga related dyan o sino dyan na gano'n na nangyayari sa kanila. Yun ang mahirap. Pag ang isang babae nainggit. Ang isang babae, ang isang Muslima nainggit sa ginagawa ng ibang Muslim, na nakita din niya na lumalabag sa ginagawa. O nakita niya doon sa mga Arabiana, no? Ngayon, mga teenager dito nagbago na. Nagsi-celebrate na din. So, yun ang delikado sa isang Muslim pag nainggit siya. Dahil sa nakikita niya sa media. Hanggat sa makakita ka na ng mga Muslims na nagsi-celebrate dahil nga doon, na hindi na namamalayan at nakikita na na maganda kuno, pero hindi na nalalaman ang history. So ito ang history, napakahaba. Pero may mga shortcut din mababasa dahil ang story mismo ng Valentine's Day. Valentine's Day is a festival of love. It's a festival of pagan Roman. Ito may pinanggalingan ito na pagano. Ito mismong celebration ay may pinanggalingan na pagano mula sa mga Romano dati, na sila pa ay pagano, idol worship, no? Kung ano-ano sinasamba. Yung pa ang relihiyon ng mga Romano noon. Privilege of religion. O yun ang kanilang paniniwala noon. Hanggat sa bago pa sila maging Christianity. So, meron silang ginagawa dito na sa okasyon na yon na nag-aalay sila ng aso at kambing. At yung dugo ay pinapahid dito sa dalawang maskuladong binata. At magkakaroon ng parada at maglalakad itong dalawang muskuladong may dugo sa katawan at huhugasan nila itong dugo sa pamamagitan ng gatas. Tapos yung nga magpaparade na sila ay magpaparada at kung sino humarang sa kanilang daan ay sinasaktan nila. At yung mga babae naman may iniisip na may makukuha sa dalawang lalaking ito ng paggagamot o swerte o ano pa man paniniwala nila. So may mga gawain na noon panahon pa lang ng pagano ng Romano sa araw na ito. At anong connection nito kay Valentin? Si Saint Valentin na isang bishop noon sa Roma. So si Saint Valentin ay isang martyr na Kristiyano sa church na kilala. At medyo mahaba-haba din ang story niya dito. Sa panahon niya, may leader na ipinagbabawal mag-asawa ang mga sundalo nila dahil ang pag-aasawa ay parang pahamak lang or sagabal lang para sa mga sundalo. Kaya may ginagawa silang temporary na pwedeng magzina, mas mainam mag-jowa o magzina na lang ng mga sundalo kaysa mag-asawa bago sila pumunta sa gera. So marami silang ginagawang
ang hirap i-describe, ang hirap pag parang ang hirap siyang ikwento kung gaano karami ang ginagawa nila sa panahon na yun. Kayo na lang mag-search at panoorin nyo at may mga YouTube naman kaysa mag-TikTok kayo, manood kayo ng mga documentary para lalo nyo maunawaan kung ano yung mga behind na adultery o karumihan ang ginagawa noong panahon sa Roma. So, sekreto siya nagpapakasal. Itong si Saint Valentine, shortcut natin yung story. At yung kinulong nga siya, inalaman nito. At pinapili siya kung mag-convert, mag-ano siya, iwanan niya ang Christianity. So, manig siya sa idol worship na ginagawa ng mga Romano noon at which is hindi niya pinili. Mas pinili pa niya manatili sa Christianity. So, hindi niya piniling sumamba din sa mga idol worship. At doon siya hinatulan ng kamatayan. At meron siyang iniibig na isang babaeng anak ng isang posisyon at kung saan na gusto, syempre, ang isang sa batas nila ay hindi pwedeng ang isang pare o isang monk ay magkagusto sa mag-asawa, di ba? At sinasabi, nag-iwan to ng letter para doon sa babae or sa kwento niya na may sinasabing andun yung last na pangalan niya kay Saint Valentine. At doon tinapat nila ito after ilang taon lang na nakaraan na itinapat ang kanyang kamatayan dito sa February. At sinasabi February siya namatay, yes, kaya iginawang selebrasyon ito ng pag-ibig o pagmamahalan. Pero kung titignan mo sa panahon ngayon, bali, ang haba po nito, shinortcut ko lang kasi kung kwento ko sa inyo, abot tayo isang oras at alam yung 30 minutes lang tayo dito. So kayo na po magbasa, i-screen, pwede natin i-copy-paste ito at basahin nyo ng medyo mahaba ang story nito. Kaya shinortcut ko lang para maintindihan, doon pala galing, okay, akala ko kasi inimbento lang ng simbahan, ganun ganun. Kaya dito sinasabi din ng Allah sa malapit na hulugan sa isang verse ng Quran na kinuha nila ang kanilang mga pare o kanilang mga monkey na bilang Diyos pagsamba. May isang sahabi dito na nagsabi, hindi naman nila sinasamba kasi dati siyang Kristiyano. So, alam ko na kwento dito na nagsabi na hindi naman nila sinasamba yun. At sinabi, in-explain sa akin Prophet Muhammad na dahil pag may batas silang ibinigay ay sinusunod nila kahit labag sa kanilang katuruan. At kung may sinabi ang kanilang mga ninuno, mga pinuno, pare, ay kanila itong sinusunod. Kahit binago, kung ano yung pinagbawal sa kanila at pinahintulot ng mga leader o pare nila, ay sinusunod nila. At kung ano man yung pinahintulot ng kanilang paniniwala at pinagbawal naman ng kanilang mga namumuno o mga pare, ay sinusunod nila. So mas sinusunod nila yung kanilang mga leaders kaysa kung ano man ang turo ng kanilang paniniwala, reliyon. Unlike sa atin sa Islam, kahit ano man sinabi ng mga scholar natin paglabag sa Quran at Sunnah o malayo sa Quran at Sunnah, tayo bumabalik pa rin tayo sa dalawang iniwan na sa atin ng Prophet Muhammad, peace be upon him, ang Quran at ang Sunnah. Kaya lagi tayong bumabalik sa ating source kahit ano man sinabi ni Ustad, ano pang sinabi ni Sheikh, ano pang sinabi ni itong mga scholar. Lagi tayong babalik sa kanila. Kahit sinabi pa ng isang sahaba, kapag ito ay hindi tugma doon sa sinabi ni Prophet Muhammad, peace be upon him, o pag may dumating na hadith na ito pala ay sinabi ni Prophet Muhammad at iba doon sa sinabi ng sahaba o may pinagawa ang isang sahaba tapos yung pala may hadith, kailangan natin bumalik sa sinabi ni Prophet Muhammad, peace be upon him. At siya na din nagsabi at yung mga tradition din na kanyang susunod na mga khalifa, susunod na mamumuno. So bakit ba bawal ang isang Muslim ay join sa araw ng puso? Ibig sabihin, kontrabida na tayo at hindi na tayo pagmahal. Maraming in-explain dito si Sheikh Uthaymeen patungkol sa bakit. Medyo mahaba at naalala ko yung shortcut na natin yung mga naalala ko. Una, alam natin yung celebration sa Islam is dalawa lang. Lagi natin inuulit yun. Dalawa lang kada taon na nauulit. Yung dumating si Prophet Muhammad, peace be upon him, noon sa Madina, mga taga Madina, may sineselebrate sila kada taon na naglalaro sila. At yun nalaman ng propeta yon, sinabi niya, may mas mainam, kumbaga ito, ang inyong celebration na ibigay ng Allah ng Eid al-Adha at Eid al-Fitr, na ipinalit nila doon sa celebration na ginagawa nila. Kaya patunay, bawat nation ay may sariling selebrasyon. Pero ngayon dumating ang Islam sa iyo, ito na ang iyong tanging selebrasyon
at wala na ang nakaraan mong nakasanayan na ginagawa ng mga ninuno mo na ito ay paulit-ulit kada taon. Second, bakit hindi pwede mag-join ng isang Muslim? So bukod sa nalaman natin sa una na ito pala ay hindi kabilang sa ating celebration dahil walang ating celebration. Pangalawa, may pinanggalingan na pagan worship. Ito ay hindi sa atin. No? Bawat isa may sariling celebration. Ito ay hindi sa atin, may sariling celebration. At ito ay may pinanggalingan din, lalo na shirk or pagano, gawain ng mga pagano. So may mga ritual silang ginagawa dito noon. At ito pa ay galing kay Saint Valentin na kung saan nagsimula ang story nitong pag-ibig na ito o araw ng puso. So, Muslim ka pa talaga. Isa kang Muslim tapos iwas na iwas ka sa baboy alak. Iwas ka sa gawain ng Christians or mga non-Muslims. Pero ang kanilang pare ay tawag dito, yung celebration na itinapat dun sa kanilang uh, namaong martyr na pare ay sinusunod mo o sineselebrate mo. Di ba? Pangatlo, yung nangyayari talaga dito na zina. Hindi talaga siya pag-ibig eh. Pag-ibig saan? Sa totoo lang, masamang sabihin pero malabang bata din. Pag-ibig siya sa kama, sa totoo lang. Yes, kasi tuwing Valentine's Day, makakita ka ng mga post lalo sa atin. It's more fun in the Philippines. Post sila ng mga Sugo Hotel. Post sila na nasira na yung building ng Sugo Hotel sa sobrang, hindi naman lumindol, pero alam nyo na. So, yun yung tinutukoy dito na gawain zina, adultery. Sa kanilang, adultery is para lang sa mag-asawa. Pag ang magdalawang mag-asawa, nangabit ang isa, yun ang tinutukoy na adultery. Pero kapag jowa, boyfriend, girlfriend, mga binata, hindi tinutukoy na adultery. Di ang klaseng adultery ang tinutukoy sa Ten Commandments? Kung hindi yun. May sinabi ba sa Ten Commandments na ang adultery lang na is para lang sa dalawang mag-asawa? Wala. I think number 6 or number 5, yung thou shall not commit adultery. Huwag kang gumawa ng zina. Nasa Ten Commandments si Moses, batas na mula sa mga Hudyo at sa mga Kristyano yung binabasa kanila. Na nasaan na? Huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay. Number 1 pa nga lang eh. Ako ang iyong Panginoon Diyos at wag, maliban sa akin, huwag kang kikilala ng iba pang Diyos. Number 1 pa lang na tauhid, hindi na din yun na sinunod. Na kumilala lang sa isang Diyos at huwag tatambal sa Kanya. So, 5 batas yun, puro about sa Diyos. Next na 5 batas naman, di ba 10 batas yun? 5 batas naman is puro about sa yung mga tao naman. Huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, huwag kang mag-adultery. Pero lahat yun, kabaliktaran, opposite ng ginagawa nila. So, kalimutan mo na nila yung Islam, punta mo na sila sa turong religion nila, mismo sinuway din nila. Paano pa kaya ang Islam? Di ba? Huwag sila magalit. Ang Islam, boring ang Islam, KG. Hindi, punta muna kayo sa religion nyo, punta muna kayo sa Ten Commandments, tignan nyo kung anong inuutos sa inyo. Kayo mismo lumalabag. So, adultery, yung sina na nangyayari, anong klaseng pag-ibig at pagmamahal yan? Kung tayo, magme-mention tayo ng pag-ibig at pagmamahal na gawain ni Prophet Muhammad, baka mapawawaw sana all sila. Paano magmahal si Prophet Muhammad, peace be upon him? Kaya yung ideal man or nagpakita ng paano makitungo, paano maging tatay, paano maging leader, paano maging teacher, lahat tinuro niya. So, bilang isang Muslim, yes, trying hard. Nag-follow talaga tayo. Tinatry natin maabot ang kanyang character. Alam mo, kung hindi lang sunnah, mag-ayos ng itsura, magpabango, sino may sabi mag-aayos ako ng itsura at magpapabango ako? Sa totoo lang, minsan lumalabas ako, wala na akong pakialam sa sarili ko. Sabihin ng followers, mabaho ako sa personal. Anong pa? Siyempre, bilang Pilipino, ligo tayo 3 times a day, lalo pag Muslim, may tahara tayo, malinis naman tayo, hindi ko sinasabi may ano. Pero I mean yung pag-aayos ng sarili. Ako kahit gusot ang t-shirt, ano man, nakatsinilas, wala akong pakialam sa sarili ko. As long as, alam mo yung may edad, 30, pag 30 plus ka na, ganun na pala pakiram, pagtatay ka na, wala ka ng pakialam minsan sa sarili. So, tanging dahil sa sunnah ni Prophet Muhammad, na naalala ko na lang, siya yung the best na tao pag lumalabas, napakabango, kwento ng sahaba, ang ganda ng itsura niya, maayos, maporma siya, malinis. Aba, dun ko naiisipan, okay, dahil sa sunnah mo, mag-aayos ako. Hindi para pumorma sa mga babae, wala akong pakialam dyan. So, yun ang sinasabi ko. Kaya kung usapan sarili lang, wala talaga tayong pakialam sa sarili natin. Pero dahil sa sunnah ni Prophet Muhammad, sa kanyang pangiitsura, sa kanyang character, tinatry natin i-follow. Kwento, siya ay sobrang wala sa naamoy na mas mabango kay Prophet Muhammad. Mas magandang itsura pang lalaki sa kanya. So, ibig sabihin, nag-aayos siya. Paano pa kaya sa kanyang mga asawa? Yes. Paano gano'n siya ka-sweet? Alam natin, isa sa asawa niyang hindi makasakay sa camel o kabayo,
lumuhod siya o dumapa para lang makaapak sa kalikod niya ang kanyang asawa na maabot niya. Di ba? Tayo ngayon, minsan nakakalimutan natin magbukas ng pinto ng kotse para sa ating asawa. Kaya minsan, pag tatay ka na, iniisip mo na lang yung stroller, yung mga bubuhatin sa likod ng kotse. So nakakalimutan na din buksan ng pintuan yung asawa mo. Simple lang, buksan ng pinto. Kesa dati, dadapa ka para maabot ng asawa mo yung kabayo, makasakay siya. Pero si Prophet Muhammad, propeta siya, leader siya, pero hindi siya nahihiyang ipakita yun. Dumapa siya sa sahig para lang tumayo yung asawa niya. Hindi ko pa nga sure kung si Safia yun, yung asawa niya, isa, na dating Hudyo. So, si Aisha, gano'n siya ka-sweet kay Aisha. Alam mo ba, kinikwento niya siya, sa pagkakain sila, isang plato lang. Minsan may magtataka din bakit kami daw mag-asawa sa isang plato kami kumakain, kahit nasa Pilipinas na. Di ba, usually dapat may kanya-kanyang plato. Kami isang plato lang. Sinanay ko ng gano'n. Di ba? Para lumapit ang dalawang magpuso. Alam mo, huwag ka kikilig, hindi ko kayo pinapakilig sa araw ng Valentine's. Sinasabi ko lang, ginagawa ni Prophet Muhammad, peace be upon him. Alam niyo ba, pag umiinom siya sa tasa, ay kung saan yung bakat ng lips ni Aisha ay doon siya mismo umiinom. O sino pa mas sweet sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alam ko, marami nang magagalit sa akin o isisend na itong mga babae na to sa asawa niya. Tingnan mo, yan pala yung ginagawa ng propeta, hindi ka na ganyan ka-sweet sa akin. Nakahanap ng kakampi yung mga babae ngayon. Yes, ganun ka-sweet si Prophet Muhammad, peace be upon him. Ang sinabi yung mga pag-ibig, araw ng puso niya na sinasabi. Ang pagmamahal araw-araw, hindi kada taon lang inaalala. Ay, araw ng pagpuso pala ngayon, araw ng pag-ibig. Pagmamahal pala. Mahalin ko pala yung nanay ko, yung ano. Tsaka araw ng puso, sino unang iniisip mong pagmamahal mo? Bakit relasyon? Hindi magulang or mahalin, yung tatay ko, lagi pala ako masama sa kanya, pasaway yung nanay ko din. Araw naman ngayon na para mahal ko sila. Di ba? Hindi Ang iniisip si jowa, ang iniisip si crush, ang iniisip si ganito. Puro zina. Hindi kasal. Adultery. Nagets nyo? Nakita nyo? Napansin nyo? Di ba? Anong holy dyan? Anong klaseng, di ba, banal dyan? Anong klaseng pag-ibig na banal dyan? Gamitan lang. Wala kang respeto doon sa tao, sa nanay niya, sa tatay niya, sa magulang niya. Kinuha mo yung anak nila as a girlfriend, boyfriend, o jowa. Tapos gagamitin mo lang saglit na hanggang sa magsawa ka. Pag mo hindi nyo pala nagustuhan yung ugali nyo sa isa't isa. Tapos iiwanan. May mga buntis. Ginagawa pa yun ng comedy na picture, di ba? February 4, 14, hinahabol niya lalaki si babae. After February 14, February 15, hinahabol naman ni babae si lalaki kasi buntis na. Yung mga joke, ginagawa lang joke. Di ba? February 14, ay ganito pa yung itsura ng ano ng babae. February 15, yung mga pinopost nila, ginagamit pa ang isda bilang kabastusan. Kaya, totoo nga, it's more fun in the Philippines. Puro katatawanan. Hindi seryoso lahat ng bagay. Kaya hindi nagigising bakit tsunami. Bakit kada taon lagi tayong may bagyo? Kada taon lagi may sakuna. Kada taon lagi may lindol. Hindi ba nagigising ang tao sa kanyang isip? Anong inaantay niya? Hanggang lamunin na siya buong bahay, buong ano niya, pamilya niya. Hanggang lamunin na ng buong lindol. Saka lang siya magigising, oh Diyos, galit ka na yata sa akin. Diyos, galit ka na ba talaga sa? Saka lang siya magigising. Tapos tuwing may bagyo, may typhoon, sinira, may tsunami, may ipo-ipo. Ano sasabihin? Bagyo ka lang, Pilipino kami. Parang hinamon mo ang Allah Diyos ka lang, Pilipino kami. Ano may mga Pilipinong kaya mo i-protektahan yung sarili mo sa bagyo? Bagyo ka lang, Pinoy kami. Sa maaari sa ibang meaning, makaiba ang meaning. Ibig sabihin, yes, calamity ka, Pilipino kami, smiling face, may pananampalataya, kayang bumangon. Siguro kung yun namin. Pero hahamunin mo, bagyo ka lang, Pilipino kami. Kahit inubos na yung pamilya mo, kinain na ng nilamon na lahat, yung bahay mo, dinurog na ng bagyo, hinahamon mo pa rin. Sino ba nagpadala ng bagyo? Siya ba mag-isa ang kumokontrol sa sarili niya? O ang Diyos, ang Allah nagpadala sa kanya? Minsan ang mindset natin may problema din. So, yung zina na nangyari, kasi yun yung nilagay sa title sa zina. So, sa araw na yun, ang pag-ibig na naalala nila is galawin yung jowa nila. Mag-honeymoon nila na hindi naman kasal. Umamit ng hotel. Yun ang napakabanal na iniisip nila sa araw ng puso. Anong klaseng pagmamahal yan? Pagmamahal ng kama. Sorry to say, yes, pagmamahal sa gabing iyon. Hindi siya pagmamahal na katulad ng kinento natin gaano ka sweet si Prophet Muhammad sa pagkain, sa pagtulong sa asawa, sa paggawain ng mga bahay.
gawain ng isang babae sa bahay, ginagawa niya. Yes, yan yung tinitira niya ng propeta. Yan yung propetang minamaliit nitong mga jahil na ito. Naway gabayan sila ng Allah. So, marami pa kung babasahin mo ano yung mga kwento ng mga kanyang mga asawa patungkol sa kanya. Doon mo makikita ang tunay na pagmamahal na araw-araw, bawat oras o minuto, hindi kada taon lang. So, sana malinaw yun sa mga Muslims na nagbabalak sumali o mag-celebrate. Ngayon na warningan kayo 4 days before. Pakishare ito sa mga kakilala nyo para malinawan. At nasa inyo na yun. Dumating ang malinaw na resala ano sa inyo. At wala na kayong maidadahilan pa na hindi kayo na-educate o hindi dumating sa inyo. Ang malinaw na kahit summarize na pagpapaalala lamang. Yun lang naman trabaho namin. Yun lang naman trabaho natin mga Muslims. Parating lang sa kanila. At nasa kanila na yun. Binigyan tayo ng Allah ng free will. Wala naman namimilit, di ba? Nasa kanila na yun. Sasabihin na walang perfect na tao. Yes, totoo naman. Isa lang ang perfect, ang Allah. At ang kanyang relihiyon na ipinadala. Yun lang naman ang perfect. Kaya sundin natin tong perfect kung gusto natin maging perfect. At hindi natin sinasabing perfect din tayo. Kahit ako sa sarili ko, hindi ko sinasabing anytime, no? Sa bawat oras, relihiyoso ako. Sa bawat oras, hindi ako nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo tao. Okay? Kaya nga andito ang kaalaman. Para try natin. Di ba? Kung mahal mo ang Diyos, yung lumikha sa'yo, nagbigay sa'yo ng buhay, nagbigay sa'yo ng puso para umibig, bakit hindi mo siya suklian? Bakit hindi siya yung balikan mo? Yung nagbigay sa'yo ng puso. Di ba? Yung nagbigay sa'yo ng pagtibok ng puso mo. Yung nagpapatibok ng puso mo mismo ngayon. Try mo, i-stop niya yung tibok ng puso mo. Yung puso mo ba may battery para tumibok? Di ba? Paano tumitibok? Ang Allah nagpapatibok. Kaso ibang nilalaman. Hindi siya. So sana po malinaw po sa atin ngayon. Maraming po salamat. Kung may mga katanungan po kayo, po kayo kalimutan mag-chat lang dito. At nilagay ng ating admin dito, araw na ng pagrehistro. So, bukod sa araw ng puso ngayon, na iniiwasan natin dahil araw-araw naman tayo nagmamahal, di tulad nila na isang taon na nagmamahal at ibang pagmamahal pa, hindi pagmamahal na malinis. Ito, araw ng pagrehistro sa batch 2. Training sa pagdawa. O, kopyahin nyo itong link, copy-paste nyo itong link, send nyo sa mga group nyo, send nyo sa mga GC nyo. Lahat kayo mga leader, 61 nanonood dito, lahat kayo leader. For sure, may group kayo, friends kayo, may kamag-anak kayo. Share nyo ito inshallah para makapag-aral din sila dito kahit hindi Muslim inshallah. So bukas na po ang ating registration para sa batch 2. Ito po ang link. Pakicopy at isend nyo sa mga group nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukas na, akala ko bukas. Bukas na muli ang ating registration para sa batch 2024. Panoorin ang video sa ating Facebook page. Ito, copy nyo yung mga link na ito. Shukran po. May natutunan po ako ngayon. Kung ano man natutunan mo, yun ay galing sa ating score itong binabasa ko. Walang kabutihan sa akin. Walang matutunan sa akin kung hindi siguro kumain lang. Shukran na Chris. So kung wala na po kayong katanungan, mga lalaki, pwede kayo mag-open ng mic, I think. Admin, naka-open ba yung mga mic yata ng lalaki? May permission. Dati pala, kaya pala wala makapag-chat at wala makapagsalita kasi naka-off. I think naka-off yata lahat. Inshallah, I think na-upload din nila itong live sa Facebook. Pwede nyo panoorin. Ako naman kukuha lang ako ng mga bahagi dito. Minsan in-edit ko at i-upload ko din. So yes, naka-open daw sa Messenger of Peace Academy. Shukran. Ako po yung nag-shahada sa inyo sa WhatsApp here. Inshallah, jazakallah khair si Raymark. Welcome sa Islam. Inshallah, sana may natutunan ka at na may gabayan ka ng Allah pa. Gabayan ka pa more. Pati mga family mo, lahat tayo. Inshallah. Aral ka dito sa link para makapag-aral ka, I mean, more about sa Islam, basic pillar of faith. Andito na din po lahat. Jazakallah khair. Thank you, Raymark. So, wala na kayo katanungan? Stop na tayo. So, malinaw na po. Kung wala naman kayo katanungan, dalawa lang ang ibig sabihin, either naintindihan, either hindi naintindihan. At dalawang klaseng taong hindi matututo, yung mayabang at yung mahiyain. Yes, bakit? Kasi yung mayabang, alam ko na yan, narinig ko na yan dati, Valentine's lecture na naman about Islam. Hindi ko na kailangan yan. Yes, si Casey yung magano, hindi ko, mayabang yan, hindi ko type yan tao na yan. So yun, hindi siya natuto. Kasi mayabang. Pangalawa, mahiyain.
nakikinig, oo, may tanong, may gusto, may hindi siya naintindihan o may something, pero nahiya ako. So, yun, hindi tuloy siya natuto. Kasi mahiyain. So tuwing may pag-aaral, lagi siya mahiyain hangga't hindi natutunan yun. Hindi ko naman sinasabi maging makalamukha. Di ba? Okay, mashallah, tabarakallah. Okay, kung wala na kayong katanungan, hanggang dito lang po. Maraming salamat po. Jazakallah khair. At huwag niyo kalimutan mo pa Academy. Paki-share po yung mga videos na nakikita niyo sa page nila, yung mga animated na voiceover. Paki-share din po yun. May mga aral din makukuha doon tungkol sa dawa. At malay mo, hindi man ikaw yung interesado, baka kaibigan mo, mag-anak mo. Mamaya magulat ka. Isa pala sa mga kamag-anak mo, nag-aaral na doon. Isa pala sa mga hindi Muslim na family mo. Isa pala sa mga kaibigan mo ay may certificate na pala balang araw. Hindi mo namamalayan, di ba? Tulad yung mga iba na ini-invite ko. Nagugulat na lang ako, sir, tapos na ako doon karal. Ba, galing ah. Hindi ko namalayan yun, ah. Samantalang ako dito, hindi ko pa nabibigyan ng oras, tapos ikaw tapos na. So, minsan hindi natin alam yung ganun. Yung simpleng pag-share lang natin ng link, pag-share, pag-copy-paste lang natin, may nagbe-beneficyo na tao. Yun ang literally na hindi tayo makasarili, di ba? Literally na hindi tayo makasarili sa ating mga natutunan, ating binabahagi. Sabi nga sharing is caring, di ba? Pag sinishare mo yung asawa mo is caring, I mean yung pag-aral na natutunan mo. Yes, joke lang sa mga babae. Yes, pag sinare mo ang asawa mo, isang blessing, why not? Di ba? Galing din naman sa Allah yan. Ang Allah din ang nagbigay ng asawa mo sa'yo. Kaya kung ikaw ay selosa mismo, yeah, total araw ng topic naman ng pag-ibig to, so singit na rin natin. Ikaw ay selosa sa asawa mo. At ang asawa mo, isipin mo saan siya galing. Sino nagbigay sa'yo? Ang Allah, di ba? Ang Allah nagbigay sa'yo, itong asawa mo, itong lalaki. Para alagaan ka, mahalin ka. Tapos itong pag-iisip mo ng kadamutan mo sa sarili mo, hindi ako umuhugot dito, sinasabi ko lang. Yung pagdadamot mo sa asawa mo, para makatulong din siya ng ibang babaeng. Kung alam mo naman, matino talaga siya. Alam mo naman sa sarili mo na kung sino siya. Hindi siya mapansamantala lang o iba lang ang gusto. Alam mo sa sarili mo na makakabeneficyo siya. Okay? At nabibigyan niya naman niya karapatan mo. Okay naman ang buhay niyo. So, pinagdadamot mo, selosa ka. Sa tingin mo, ang Allah ay hindi seloso din. Di ba minsan may sahabi na nagsiselos dahil yung asawa niya, about sa asawa niya. At sinabi Prophet Muhammad, peace be upon him, na mas seloso siya mas seloso siya sa tao na yan. At sinabi din niya na ang Allah ay mas seloso kaysa sa kanya. Ang Allah, gusto lang niya siya sinasamba mo. Siya lang ang minamahal mo. Siya lang ang laman ng puso mo. At kaya may mga ibang kwento na sahaba, kababalik Islam lang ka siya shahada, hindi tumagal, namatay na. Seloso ang Allah eh. Ayaw niya itong tao na to mapunta. May ibigin pang iba sa makamundong bagay na ito. Gusto niya siya lang. Aalis siya sa puso mo pag iba yung andyan. Andyan yung pera. Andyan yung sa puso mo kung anong pambagay na pagmamahal kaysa sa kanya. So, imagine mo, nagsiselos ka, ayaw mo i-share ang asawa mo. Ano sa tingin mo sa Allah? Hindi nagsiselos yan para sa'yo na siya lumikha sa'yo. Siya nagbigay sa lahat sa'yo biyaya. Siya nagbigay lahat ng yung hininga mo, anak, magulang, ibinigay niya sa'yo lahat-lahat, trabaho, buhay, pag-asa, lahat-lahat. Tapos kikilalanin mo lang ang Diyos, iba? Sasambahin mo lang Diyos, iba? Susundin mo lang na batas, iba? Ano sa tingin mo, hindi ba siya nagselos? After nga ibigay sa iyo lahat, tapos iba lang ang kikilalanin mo din. Iba din ang pupuntahan mo. So sa may konting yan. Additional dahil sa mga taong tumagal ng 55 member. Maraming salamat. Naway next time ay maka-join ulit kayo. I think ang next ko is next month na lang din yata. Ang next schedule. Basahin ko lang yung sa February. I think tapos na ako sa February. Meron pa sa February 20. Kita-kita tayo muli. Ang paniniwala sa pampaswerte, I think hindi ko alam kung natapos. Hindi, sa February 24, ang pag-aasawa sa Islam. Okay, doon na tayo mag-uusap about sa asawa. Sa February 24 ay ang pag-aasawa. Alam ko mapupuno ang link. Sigurado baka lumagpas to ng 100 kasi yan ang hilig natin pag about sa pag-aasawa. Diyan tayo magaling. At inshallah yun ang next topic ko sa February. At sa March na yung iba, March 9 at March 23. So naka-fix na po ito isang taon na may mga lecture tayo. Iba pa yung mga ibang napapanood ng Ustad, katulad kay Ustad Hamza Duran at kay Ustad Abdul Rashid Angeles, yung mga ibang Ustad na minsan nagjo-join sa amin. Supportahan natin ang MOPA Academy. Try natin maging parang member sa grupong ito kasi nag-uumpisa pa lang din siya.
at hindi pa gaano kilala yata ng mga ibang Muslim. Pero kumakalat na din sa Pinas, may mga duat na din na invite. So maging bahagi tayo sa reward na ito sa pagtulong sa company sa grupong ito. Under sila ng e-dialogue at kung kilala nyo ang Islam House, kasama din dito. So isa lang din itong branch. So tulungan din natin itong umasenso para sa Allah na wala naman silang hinihingin pera, wala naman silang hinihingin tuition fee. Free po ito. So tulungan na lang din natin sila na maikalat, ma-share sa mga kanilang makaabutan ng more students, more tao na maka-join dito at makapag-aral ng free, na magbenepisyo sila. No? At sa araw ng paghukom na natin, makikita ang resulta. Ayan, remember, akhirah, life after death. So, nandito lang po. Salam, shukran, subhanallah, wa bihamdi. Shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair po sa oras mo. Masalam, shukran.